Hirap maging Pilipino kasi parang ikaw lang, 'di ba? Pag nung nawala si Tatay Digong, parang lahat ng Pilipino kanya-kanya na lang eh. Solo-solo lang kung ano mangyari. Parang ano eh, kamwat may. Kung ano lang mangyari. You are a previous member of the Council of It's the not ICC scripted. before, right? Hanggang ngayon. Okay. So, ikaw po ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was Group there, effort. Secretary Anyong was there too, and the President and I. Makakatulog pa ba kayo? Grabe kayo. Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya sa akin, ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Alright mga kayon, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Today is March 16, araw ng Sunday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Yung mga OFW natin dyan, yung mga nagpapakahirap makapagtrabaho dyan na maitaguyod lang yung pamilya nila dito sa Pilipinas, at pati na rin yung mga viewers natin lokal, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayo naroroon. Yung exact location nyo, pakicomment nga dyan sa baba. If you're watching from Sweden, Netherlands, Illinois, Hong Kong, Japan, QC, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Pampanga. Pakicomment dyan sa baba nang malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. At nakakatuwa kasi yung video natin kung saan lupalop na nakakapunta. Even though na hindi ako makapunta dyan sa mga lugar na yan physically, well, at least yung vlog natin na nakakapunta na dyan at naririnig yung boses natin. O, ngayong araw na to, linggo, March 16, Sunday, o happy weekend sa lahat. Alam ko na hindi pa tayo nakaka-recover at meron tayong sugat na hindi mahihilom hanggat hindi nakakauwi itong si Tatay Digong. Kahapon, pumunta tayo doon sa Liwasan Bonifacio. Hindi lang ako nakapagtagal dahil gawa yung sira yung phone ko. Hindi rin ako makapag-live. Ang pinang-record ko lang yung isang phone ko, which is hindi naman nakalagin doon yung aking YouTube dahil ayokong naglalagin kung saan-saan kasi mahirap na, baka mamaya mahak. Diba? Huwag naman sana. Okay. Maraming salamat doon sa lahat ng mga nagsasend sa atin ng GCash, yung mga donors, yung mga nag-share ng blessing. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po yung ginagawa nyo. Hindi ko lang po kayo maisa-isa. Kung gusto nyo magpa-shoutout doon sa mga nagsasend ng GCash, pag nag-send kayo ng GCash, merong ano doon may message doon. Pakilagay na lang yung pangalan nyo. Kasi pag nag-send, puro asterisk yung nakikita natin. Hindi ko mahulaan kung ano yung pangalan nyo. Sa mga members natin, si Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Dina Mahos, Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manny Sangco, Franklin Porog, pati na rin si JU Production. Ano yun? Shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-click na lang yung subscribe button. Tapos sa katabi niyan, merong bell icon. Paki-click yung bell, tapos lalabas yung all. Paki-click yung all. Kasi merong mga nagko-comment sa atin na bakit ngayon lang daw ako nag-upload. Yung pala, nakasubscribe siya pero hindi naman nakaklik yung bell icon. That's why. So para ma-notify ka every time na nag-upload tayo. Araw-araw tayo nag-upload. Dalawa, tatlo nag-upload dahil kulang na kulang yung upload natin para matackle natin lahat ng issue na nangyayari dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Very ironic, what a coincidence kung nangyayari ngayon kung saan nag-e-eleksyon, 'di ba? Lumalakas ang PDP laban, tapos ang daming mga diversional tactics, mga issue na nila-raise ng iba, nang sa ganun matapalan yung totoong problema ng bayan. Yan ang sinasabi natin. Shoutout sa inyo lahat, na-appreciate ko lahat ng ginagawa nyo. Sana wag di kayo mag-skip ng ads. Yun ang importante. Kahit hindi na yung join membership na yan, hindi na yung GCash donor na yan, walang problema. Walang problema sa atin. Yung wag na lang mag-skip ng ads nang sa ganun, maayos-ayos yung makakuha natin sa YouTube. Thank you so much. Hindi ko kayo maisa-isa. Maraming salamat. Na-appreciate ko yan. O, ito na. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Maraming salamat sa inyo, ha? Okay, pag-usapan na natin to. Ito pa lang si Harry Roque, talagang malupit pala tong padating sa ano. Ang tindi ng backer nito. Buti na lang ito, solid kay Duterte, di ba? Tapos susunod dito na ito palang kuha kaya Tatay Digong at papuntang Netherlands, planado pala to ng 4 na tao. Hayop!
Di ba? Tapos sa dulo ng video natin, ito yung mga yung mga highlights. Sa dulo ng video natin, sino ba naman ang hindi maiiyak? Senator Bongo. Di ko na inabot kagabi. Kasi nung nasa liwasan Bonifacio ko, alauna pa lang, nandoon na ako. Di bla bla bla, pak pak pak. Late, medyo na late na ng umpisa, dapat alas 3, siguro mga alas 4 na. So mga bandang alas 5, umuwi na ako. Dahil marami naman na ako nakuha, hindi naman ako makapag-live, useless. O kailangan ko mag-edit din. So umuwi na ako. Kagabi, pumunta pala sila Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, Cesar Montano, pumunta din. Pero meron tayo kay Cesar Montano. Naiyak si Senator Bongo. Sino ba namang hindi? Diyos ko, grabe yung mga pagmamahal at sumuporta, pumunta doon at nakita natin na umiiyak. Video courtesy from SMNI. Grabe yung pagmamahal nyo kay Tatay Digong. Sino ba namang hindi? Diba? Sa tingin ko, yung mga hindi nagmamahal, hindi nasasaktan sa nangyari kay Tatay Digong, yun yung mga kakampi ng mga addictus benevictus according kay Maharlika. Di ba? Sino ba naman? Ako nga ang tagal ko makarecover eh. Di ba? Hindi ito yung intro ko eh. Usually maligalig yung intro ko eh. Pero ang hirap maging maligalig knowing na si Tatay Digong nandoon. A 79 years old, an old man na who once became the best president of the Republic of the Philippines, nandoon ang sasuffer sa Netherlands. Sino ba naman, di ba? Medyo unti-unti na akong hindi nakaka-recover eh. Medyo unti-unti ko na kasi trabaho ko to eh. Di ba? Trabaho ko to na ganito dapat yung appearance ko. Pero minsan hindi mo maiwasan eh. Hindi mo maiwasan na i-portray yung kung ano yung dapat sa trabaho mo when you are deeply wounded, di ba? By the situation that is going on around the Philippines. Yung mga issue ngayon, grabe ngayon. Grabe ngayon, di ba, sabi ko nga, nakakawalang respeto, nakakaubos ng dignidad. Minsan tatanungin mo na lang yung sarili mo eh, ang hirap maging Pilipino. Totoo, di ba? Ang hirap maging Pilipino kasi parang ikaw lang, di ba? Pag nung nawala si Tatay Digong, parang lahat ng Pilipino, kanya-kanya na lang eh, solo-solo lang, kung ano mangyari. Parang kamwat may, kung ano lang mangyari, sige na. Pero nung nandiyan si Tatay Digong, ang lakas ng loob natin. Kasi alam natin may magtatanggol sa atin. Di ba? Alam natin, ang lakas ng loob natin, maglalakad-lakad sa gabi without knowing na walang mga snatcher, mga ganun. Kasi talagang napuksa naman talaga ni Tatay Digong. O eto na naman tayo. Ang dami ko naman sinasabi. Hindi, ako kasi yung tipo ng vlogger na talagang kaya ko magkwento without visual. Kwentuhan lang. Kausap ko kayo, ako yung nagkukwento. Parang ganon, di ba? Kaya ko magkwento without visual, na abutin tayo ng umaga o magdamag, di ba? Pero syempre, boring naman kung wala nga mga visual. Kaya nilalagyan natin, di ba? Lagi nyo tatandaan mga kayo na, manood lang kayo doon sa mga dekalidad na political vlogger, mga DDS vlogger. Maraming nagkalat dyan na nagpapakalat ng fake news, lalong-lalo na padating sa mga title, di ba? Tapos yung pag pinanood mo, out of context, madami yan. Kaya this is very important for you to know kung sino talaga yung mga sinusuportahan nyo at sino yung pinapanooran nyo. Kasi responsible tayo for that. Okay? Umpisahan na natin si pangalan nito, Attorney Harry Roque. You are a previous member of the Council of It's the not ICC scripted. before, right? Hanggang ngayon. Okay. Sir, pwede po bang makasuhan yung nag-violate ng Rule 59 ng... Gusto ko munang maiuwi ang presidente. Yun ang tama. Malaki ba? Sir, malaki po ba ang chance na makauwi siya ng Pinas? Ako'y naniniwala naman. Yes. Merong pagkakataon. Jesus Hindi name. namin antayin sa September. Hingi kami na mas maagang date para sa issue ng jurisdiction. Attorney, what is Saka wala ng tuyo. Attorney, kung may wish siya sa Pinas, ano pong mangyayari sa kanya? I-detain po ba siya sa Pinas? Ang plano namin uwi siya at wala na siyang kaso. Yun. Yes, that's what we are looking Ang dami na po naglabasan dun sa atin sa kalsada. Anong masasabi nyo sa kanila? Anong mensahe? May magpatuloy. Go! Loobin. Karapatan niyo yan. Sir, I came from Davao. Ngayon, may mga pulis na nakasurrounded doon sa bahay ng mayor namin. So, anong say mo doon, sir? Hindi pa ba sapat ang ginawa nila? Kinidnap nila yung tao at pinakulong dito sa Hague? Yes. Ano ang gusto nilang gawin? Si Diwata! Gusto pa ba nila na pulbusin talaga ang lahat ng Duterte?
Totoo, di ba? Kita nyo na nangyayari ngayon. Grabe yung ginawa nila and well planned yung ginawa. Talaga, eto masasaksihan natin si John Vic. Medyo kumanta na si John Vic dito. Hindi ko alam kung sinadya niyang kumanta, sinadya niyang ipagyabang, sabihin yung plano, o siguro may malamang, may definitely, mayroong basbas yan, di ba? O siguro nagtanong din, boss, baka pwede ko na sabihin yung pagka tinanong ako sa interview. O, sige, sabihin mo kung ano yung tama. O yun, baka sinabi na. Kaya lumabas yung ganito. So, planado. Well, planado naman talaga. 'Di ba? Sino ba naman maniniwala na hindi planado? Dahil kung kikidnapin mo ang dating former president ng ganun-ganun lang, syempre it should be well planned, 'di ba? Panoorin natin itong si John Vic. Ito yung interview niya. Medyo binago natin yung boses kasi baka mamaya maka-copyright tayo. On top of this, kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chodoro was Group there. effort. Secretary Anyong was there too. And the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So, he was gathering all the information in his location. So, ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he I was think so. part of the I think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The president. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Was it also, siguro, parte ho ba talaga ng plano na Grabe, not to no? give the media any information? Because nobody really was talking to the media during that day. Yes, that was deliberate on our part. When you plan something like this, you cannot have any loose ends. So we made sure that, number one, that all the officers that you saw were wearing body cameras. So may resibo lahat ng ginagawa. We made sure that CCTVs were on. We made sure that everything was recorded. We made sure that when he was being questioned or asked of anything, it was recorded. So if anything happened, may resibo lahat ng ginawa namin. Kasi ang lumalabas po, Secretary, ang nakikita po naming video mostly during that time was coming from the camp of the former president, Yes. specifically his daughter, Kitty. Yes. We were getting a lot of, video from her. And nothing really from any one of you guys. So sinadya niyo po yan, pero sinasabi niyo, lahat, may body cam, lahat ng CCTV bukas, just in case may problema, meron po kayong may papakita sa taong bayan, ganon. Because there was nothing to say. We had a statement that he was in our custody. He's in good health. And what else can you say? Wala ka nang masasabi pa eh. So, we stuck to that. And But you purposely kept him away from media. Yes, we did. You did not want media to see him Yes, being... the optics would have driven the emotions of this country into different levels. They would have played into the drama, and it would not have been good. There was a picture of him naka-oxygen mask, Right, but right. it wasn't attached to the oxygen tank. Is that so? Yung nakahiga po siya? If you look at the picture closely, hindi siya naka-attach sa oxygen tank. So you see what they're capable of. So why was there an oxygen tank there to begin with at meron pong ganon? That was in Villamor, yeah, wasn't it? it's a standard operating procedure. Basta may elderly ka, may oxygen. So, Kasi naka-wheelchair siya. Opo. So, are you telling me that kinabit lang po yun doon tapos pinicturean? Oo. Well, hindi, kung titignan mo talaga yung picture, hindi nakakabit. Hindi ko po nakilatis ng mabuti yung Kita mo photo. nakapalipit nakapalupit ng ganun, pero hindi nakakabit sa... I see. So there's a certain amount of flair that they have for the dramatics, and we knew that it would get inflammatory kung may media. So I think it worked out better that there was silence from us and there was From the no government's interference, end. But we wanted to be fair. We recorded everything. We didn't scrub anything, and if asked to present, papakita naman lahat. Meron po ba kayong pwedeng ipakita sa amin? I mean, in the next couple of days, Yeah, sir, I think that EPCO should release it. something. Yeah, yeah. But it's boring eh. Mahaba po yung 11 usapan. hours. Apo, yun na nga po. 11 hours, wala ka makikita kundi nakaupo, he had one rant, kumain, humiga,
Gusto ko makausap abogado ko. Were you surprised that the former president didn't really I was. put up much of a fight? I was. Kala ko, away talaga to, kaya babae na nga nilagay namin doon para walang suntukan eh, di ba? So, yeah, he was actually a gentleman the entire time. Mas galit pa yung mga anak niya tsaka asawa niya kaysa sa sarili niya. Yeah. But that is understandable. Kung Oh tatang- yes, that's why we kukunin did. ng tatay mo, The asawa instructions mo. were not to get the phone of Kitty. Kasi tatay niya yan eh. She Natural. will have to record all of that. Yeah. And it Kahit was better tatay mo, for may her pag-away na ka eh. ma-record niya lahat yan. At yung pulis ho talaga, gaya ng sabi ni General Fajardo, lahat ho ng pandalait at Ay, pagmumura grabe. nilang natanggap. No? Grabe talaga. Pero, sanay na naman, we expected that from the Dutertes. And siguro before we go on a break, no, si General Torre, nakatikim din ng mura. Oh. Di ho ba? Pero parang wala man siya narinig. ganun. Tinamanan niya lang. Because Sabi there was- niya, kumapal yung mukha niya sa ganun eh. So, okay na siya. So sabi nga niya, what was he saying during that time nung dadalhin na po sana ang Pangulo doon sa aeroplano? There's an easy way or a hard way? Yun pong sinabi niya, hindi Sinabi ba? niya. And the easy way would have been sumama kayo, Sumama kayo. and the hard way would have been, Drag him out. we'll drag you out. We'll be taking a very short break. Stay tuned. This is On Point. Medyo ni-record lang, medyo inedit lang natin yung boses, no? So, alam nyo na kung sino yung nagplano. I'm sure napanood nyo na to sa ibang lugar. So, 4 na tao yung nagplano. So, inuntian lang nila, so, a group of four, including the president. So, sila lang yung nagplano dahil ayaw nila ma-involve na masyado marami, baka nga maano yung plano nila. Well, at least alam nyo na. Alam na natin, di ba? Alam na natin kung sino yung mga nagplano, di ba? Yung sinasabi nilang mas galit pa daw sila Kitty saka yung asawa, natural lang yun. Biri mo, kukulihin yung tatay mo, di ka ba magagalit? Kung sa'yo man yun, baka makipagpatayan pa kayo eh. Di ba? Ito pinapakita natin, no? Kung sino talaga yung mga involved. Kung sino talaga yung mga nagplano. Well, at least alam na natin, ako masasabi ko na ito na ang huli ng mga Marcoses. Di ba? Ito na ang huli. Even yung mga senatorial aspirant ng mga yon, hindi ko alam kung mananalo pa yun eh. Di ba? Dahil ito na talaga, lalong lumakas yung PDP laban. Wala eh. Hindi na sila marinig. Di ba? Lahat ng tao ngayon gusto pa uwiin si tatay. Lahat ng tao ngayon nasa labas. Yung kahapon na nasa Liwasang Bonifacio, lahat yun, iisa lang ang goal. Actually, simultaneous yan eh. Marami yan sa mga iba't ibang probinsya. Meron lang, hindi tayo nakakuha ng mga coverage. Pero may nakikita ako, hindi ko na sinama kasi may iba yung topic natin. So lahat yan, marami. So lahat yan, iisa yung goal na pauwiin si Tatay Digong. Di ba? Parang di ba? Ba't nyo pa binigay kasi sa ibang bansa? Akala nyo, victory yan para sa inyo? Well, diyan kayo nagkakamali. Mas lalo lang umangat si Tatay Digong. Mas lalo lang na-realize ng bawat Pilipino kung ano yung differences between Tatay Digong administration at pati yung ngayon na administrasyon. So, ganun kalayo. Di ba? Ganun kalayo. Wala kayong napagtagumpayan. Pero si Tatay Digong, minahal, sinuportahan, nakatatak. Wag naman sana, don't get me wrong, kahit pumanaw yan ngayon, buong bayan magduluksa. Di ba? Buong bayan iiyak. Buong bayan lalabas. Ganun yung, kung ako din eh. Halimbawa, ako, sabihin, wag na si tatay, kung ako, iiyakan nyo, malalaman ko, iniiyakan nyo. Kahit mamatay na ako ngayon. Di ba? Kasi parang makikita mo, yung mga tao, iniiyakan ka, lumalabas sa kalye, sa kalsada, hindi lang isa, dalawa, by groups, at kung saan-saang lupalop lugar lumalabas. Hindi ka ba mapaproud? Ikaw, si Kitty, asawa niya, di ba? Sila BP Inday Sara, sila Baste, sila Pulong. Ang sobrang saya nun, naiiyakan yung tatay niyo, lalabas ng kalsada, handang mamatay para sa tatay niyo. Di ba? Kahit nga itong si Senator Bongo na maiyak-iyak Panoorin natin. Hindi ko na naabutan to. Sira yung cellphone ko, biyak-biyak kasi yung isa lang ang dala ko, ayoko mag-login ng YouTube doon. Baka mamaya, mahak pa Kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming pagkasama. Yan na. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya.
hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino, sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya nung June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Totoo. Sinong magme-medyas sa kanya doon? Yung sinabi ko alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Manilet. Kaya ganon siya magsalita. Dalawa ang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Oo. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Grabe, no? Kita niyo yung mga reaction ng tao. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon napinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Grabe kayo. Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Grabe kayo. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Yes. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Manilet yun, alam ni ES yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Yes. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na kanya kayang tumakbo. Nakasungkod. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga Grabe. politiko, nananawagan ako sa inyo. Minansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, Walang awa eh. pagdating na, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, di na kami 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya.
Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, you may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para humaba ang kanyang buhay. Scheduled siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong nananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Tapos kayo lalo. Subukan nyo, tapos kayo lalo. February, umpisa nung December, siya sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siya tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingbo, Atty. Medjaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nasuot ng kanyang Pangloob. suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nilang malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medjaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Oo. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. Kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Dahil wala na akong tatay. Sa murang edad na. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manghinahon po tayo. Yes. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Tama. Mga kayo, tama naman yung sinasabi ni Senator Bongo. No? Importante muna yung kalusugan ni Tatay Digong. Kasi hindi naman din siya papabayaan doon eh. Pero yung mga kalusugan niya, saka yung gamot niya, sana maibigay ng tama. No? Tapos syempre gagawa naman ng paraan yan sila BP Sara. Ando doon na yan sila Atty. Harry Roque, lalo-lalo na sila Senator Bongo. Gagawa ng paraan yan para maiuwi nila si Tatay Digong. Lalo-lalo na nalalaman natin na member pa nga itong si Atty. Harry Roque. Gagawa ng paraan yan. Pero ang unang-unang dapat concern yung kalusugan muna ni Tatay Digong na mabuhay muna siya doon. Kumbaga survival mabuhay muna siya doon. Tapos bahala na yung mga nandirito gumawa ng paraan para maiuwi siya rito sa Pilipinas. Swerte na lang talaga natin kung talagang merong mga tutulong na mga presidente at questionin yung ICC na yan. Di ba? Hindi ako pabor dyan eh. May sarili na ng batas. May sariling mga Supreme Court ang bawat bansa.
Tapos may ganun pa na International Criminal Court. Di ba? Bakit wala ba kayong tiwala sa mga sarili-sarili nyong batas? Di ba? Pag may nangyari pa dyan kay Tatay Digong na wag naman sana, at dyan naabutan yan, baka matikman nyo lang yung baka matikman nyo lang yung, nginig tuloy ako baka matikman nyo lang yung galit mismo ng Pilipino Sinampulan na nga kayo di ba? Pauwiin nyo na lang si tatay. Pauwiin nyo na lang. Dito na lang natin litisin at least kasama niya yung pamilya niya. Ba't di nyo ba kaya dito? Sa sobrang lakas ni Tatay Digong, kailangan sa ibang bansa niya pagagawin. Ganun ba kayo kaduwag? Di ba? Yung mga nagplano. Di ba? Grabe, no? Pinlano nyo talaga, no? Di ba, Le? Okay lang yun. Hayaan nyo na. Mga kababayan, mga kayon. May karma din ang lahat. Naniniwala ako dyan, di ba? Sa atin, makaligtas man sila. Sa mata natin, sa bibig natin, maiwasan man nila yung pagmumura natin, yung pagkukutya natin sa kanila. Pero huwag nilang kakalimutan na mayroong isa doon sa taas ang nakakakita ng lahat. Di ba? Kung masamang tao talaga si Tatay Digong, ni isang tao, walang lalabas sa kalsada, walang lalabas sa kalye para ipagsigawan yung pangalan niya. Totoo yan. Nagiging emotional na naman tayo, mga kayon. Maraming salamat hanggang sa muli. Sunday today, happy weekend. Ito lang muna yung upload. Bukas na ako ulit mag-upload dahil meron akong church service. Mamaya ipagdadasal namin si Tatay Digong. Pagdadasal ko si Tatay Digong doon. Maraming salamat sa inyo. Keep on praying, pray harder. Maniwala tayo sa taas dahil siya lang naman talaga ang nakakaalam ng lahat. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Joe Malone TV po.